Yes po, isang magandang araw po sa ating lahat. Nagulat ako, ang dami pong nagalit doon sa sinabi kong 101% matutuloy ang eleksyon. Siguro napakaraming mga nakaupo na mga walang ginawa yan. Wala sigurong ginawa ang mga yan, kaya takot na takot silang magka-eleksyon. Kung ikaw po ay nakaupo sa kasalukuyan at wala kang ginawa, hindi po para sa iyo ang video ito. Huwag mong panoorin dahil masasaktan ka lamang. Lilinawin ko lamang po bakit ko po sinabi na 101% matutuloy ang halalan. Ito po. Pero bago ko po sagutin yan, pwede po ba o posible po ba na ma-postpone ito? Yes po. Pwede pong ma-postpone yan kung kagaya po ng nauna ko nang sinabi, kung walang magpipetisyon, kung hindi po kikibo ang Supreme Court o Korte Suprema. Talaga pong mapopospone yan. Dahil sa June, sigurado po ako 101% din na aaprubahan yan. At malamang 6 years pa nga. Yes po, baka malamang 6 years pa ang aaprubahan dyan. Bakit? Kasi kung 6 years, sa 2029 pa yung halalan. Yung national election natin, 2028, di magagamit na naman nila yung mga nakaupo. Kaya malamang po sa alamang, ayan ang aaprubahan nila. 6 years. Kaya lamang po, ito po yung siste dyan. Kahit po yan po ay maaprubahan. At may sasabatas dyan. May journal pa po yan, ipapublish pa yan. Kapag wala pong, kung hindi po tayo nagkakamali, correct nyo ako kung mali ako, 10 to 15 days, kapag walang nagreklamo, yan po, talagang ipapatupad na yan. Pero sigurado nga po na mayroong magpipetisyon dyan. Nandyan nga po si Atty. Macalintal at ilang mga magigiting at magagaling na abogado ang kukontra dyan. Kaya nga po, dyan magkakatalo. At sinasabi ko na siguradong tuloy na ang halalan dahil nga po mayroong ruling yung Korte Suprema. Siyempre kapag meron po na nagpetisyon dyan, magkakaroon po ng argumento dyan. Paano palalabasin nitong mga mambabatas na ito na term setting nga yan? Yes po, term setting ang pamagat. Ayon nga po sa mga marunong, ang nakapaloob po dyan ay extension of term at yan nga po pagpo-postpone. Kaya wag naman kayong magagalit, sariling opinion ko yan. Kaya po kayo na nakaupo na wala namang ginawa, talagang hindi para sa inyo ang video ito. In fairness naman po, doon po sa mga kapitan at mga kagawad, SK, na nagsilbi po talaga ng tapat, yung mga may ginawa. Hindi yan matatakot kasi kapag may ginawa kang mabuti, sigurado iboboto ka uli. Paano yung mga kagawad na pabalik-balik na lang, matatapos na yung 3 terms nila, kahit isang batas o ordinansa, wala silang ginawa. Yan ang mga tatakot, yung mga walang ginawa. So muli po, kayo ay aking inahanyayan ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel kung gusto po ninyong laging naka-update po sa mga pangyayari patungkol po sa ating barangay at SK election.